Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So bali, itong nakarang Quadcom na hearing kung saan po dumalo nga si Pangulong Duterte. So, kumbaga dito inisa-isa niya yung mga bataan ni Tambaloslos. Pati na rin po yung mga makakaliwang mga kongresista. Siyempre kasama na diyan yung mga detractor niya kagaya nito ni Trillanes. So lahat yan hinarap ni Pangulong Duterte. Pero siyempre, for every situation, kailangan magkaroon ng icebreaker. Magkaroon ng, sabihin natin, para malighten lang ng konti yung tension dyan sa loob ng Quadcom, merong isang kongresista na humabol. So hindi natin alam kung bakit ngayon lang siya naupo bilang kongresista, pero itong kongresistang ito galing sa hanay ng Makabayan Black. So kilalanin po natin itong isang parang naging payaso po ng Quadcom dahil imbis na alam niyo yun, imbis na makatulong siya para madikdik si Pangulong Duterte or para sabihin natin madiin si Pangulong Duterte, lumabas parang pinagtawanan lang ni Pangulong Duterte yung pagiging komedyante nitong baguhang kongresista. Siguro kasama to sa mga young guns na tinatawag nila dyan sa kongreso pero ah, kung sakali man nakasama to malaking kahihiyan to or sabihin natin malaking kumbaga pabigat 'to sa kanila dahil medyo talagang sablay yung kanyang pinagsasabi. Considering na sinasabi niya maaga pa lang daw nandiyan na siya. So, ibig sabihin hindi siya nakikinig sa mga pinag-uusapan kasi yung mga tinatanong niya is naitanong na rin nung mga nauna sa kanya. Siguro ang technique niya siguro akala niya kaya niyang paikutin si Pangulong Duterte dahil nga uulit-ulitin lang naman yung tanong, siguro sinundan niya lang. Pero hindi niya na parang hindi niya siguro alam na si Pangulong Duterte isang abogado at dating piskal. So sanay na sanay yan kung paano magpaikot ng hearing. So dito panoorin po natin 'to kung paano paglaruan ni Pangulong Duterte itong baguhang kongresista na 'to na nahahanay sa Makabayan Black. So ito, panoorin po natin ito. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. So, pindot na. So ito, panoorin po natin to. At kilalanin natin, sino ba itong bagitong kongresistan to na imbis na, kumbaga parang nagpapabida, imbis na mag-shine siya, na maging bright, parang nagmukha pa siyang tanga sa harap ni Pangulong Duterte at sa mga nanonood. So ito, panoorin po natin ito. We'll move to the next matter because he has been patiently waiting for his turn. Kaninang umaga pa yan nandito. So pagbigyan muna natin. Congressman Sendanya, bagong upo po itong kinatawan ng kanyang party list. So yun, base na rin dito sa nag-introduction, bagong upo pa lang. So bagito to. So imbis na, alam mo yun, imbis na kumuha muna siya ng experience or kumuha siya ng mga advice kung paano yung tamang pag-atake, mukhang nagbida-bida. So, imbis na mapahiya si Pangulong Duterte or maidiin nila si Pangulong Duterte, lumabas na itong kongresistan to mahina ang kokote or mahina yung kanyang pagkakaintindi. Kaya parang pinaglaruan lang ito ni Pangulong Duterte dito sa hearing na to. So ito, panoorin po natin. Of course, you have 10 minutes. You may proceed. Magandang gabi po, Mr. Chair. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Totoo po yun, kanina umaga pa, walang tayuan, walang kain. Pero chill lang muna po tayo in the pursuit of truth. Yung introduction pa lang, medyo yung arrive niya, medyo ano na, no? Medyo mapapataas yung kilay mo. So, kahit siya, napataas yung kilay niya, kaya medyo parang yung angulo yata ng camera medyo umusog. So, pero siguro ano lang, visual checking lang siguro yung kailangan dito. Pero panoorin natin kung ano yung mga, ah, kumbaga parang
pasiklab niya rito kung mayayanig ba si Pangulong Duterte sa mga tanong niya. I'd like to begin with a short manifestation on the issue of the death penalty. I have to put on record that Akbayan maintains that this is an anti-poor measure. Alam naman po natin na ang karamihan, if not all, ng nasa death row ay laging puro mahihirap dahil hindi nila afford ang mahusay na abogado. Which calls to mind yung mga biktima ng EJK na karamihan ay mahihirap. Kaya nga po marami nagsasabi that the war on drugs is a war on the poor. Tingnan nyo, hanggang dito ginagamit nila yung mga mahihirap natin para sa kanilang propaganda. Ang tanong muna kasi dyan, kung yung mga mahihirap ba na sinutukoy niya ay ayaw ang death penalty. Diba? Kasi dito sinasabi lang nila yung gusto yung may ayaw ng death penalty, yung mga sinasabi nilang mga biktima di umano. Diba? Pero siyempre kung tutusin, demokratikong bansa tayo, dapat yan na pagbotohan kung kinakailangan. So, parang eleksyon, majority win. So, sa palagay ko, kung tatanungin natin ang buong sambayan ng Pilipino regarding dyan sa death penalty, malamang majority win or majority ang gugustuhin magkaroon tayo ng death penalty. Pero siyempre, kanya-kanya tayo ng disposisyon. Pero dito kasi parang sinasabi niya lang na yung death penalty is anti-poor. Siguro, maybe, na ganun nga na anti-poor yung death penalty kasi mostly talaga dyan ang tatamaan. Yung mga mahihirap dahil syempre wala silang kakayanan kumuha ng magaling na abogado unlike sa mga may pera. So, kaya nilang kumuha ng dekampanilyang mga abogado. So, medyo madidelay or sabihin natin hindi agad-agad maibibigay yung pag-serve ng death penalty kung sila ay may pera. Pero siguro mostly ang ginagamit nila dito propaganda. So ginagamit nila yung mga mahirap nating kababayan. So yung pattern ng kanilang pagkuha ng simpatya ginagamit yung mga mahihirap. So, propaganda pa rin dito hanggang sa pagdating nitong hearing na to. Ramdam na ramdam natin, kitang-kita natin na propaganda talaga yung pinaiiral nitong mga mambabatas na nahanay sa mga makakaliwa. Since this morning, I was intently listening to the former president. At nung umaga po, during the first interpellation, nabanggit ninyo na kayo mismo ay nagugulat na sa dami ng pinatay at inutusan yung pumatay, pero wala pang kaso laban sa inyo. Bakit po kaya ganon, Mr. Former President? Ewan ko, sir. Ikaw lang makasagot niyan. Boom! Unang katanungan niya, soplak kagad kay Pangulong Duterte. Tatanungin niya si Pangulong Duterte bakit wala pang ikinakaso sa kanya. Natural, ang isasagot dyan talaga ni Pangulong Duterte, dapat ang tanungin niya, yung mga sinasabi niyang mga biktima di umano o yung mga tumutulong di umano dun sa mga biktima ng EJK daw. So, bakit mo tatanungin si Pangulong Duterte kung bakit wala pa nagsasampa ng kaso sa kanya? Hindi niya alam. Kaya nga niya tinatanong, di ba? Kaya nga ini-encourage nga niya. Siya na nga yung humihingi parang nagmamakaawa na mag-file na sila ng kaso para matapos na. Kung sakali nga daw na guilty, willing siya magpakulong. So, ang tawag dito, parang itong kongresistan parang hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Nakabase siya sa kanyang script na hawak. Marami pong salamat for responding, Mr. Former President. I'll now go to my questions, beginning with earlier, you have reiterated quite often that you will cooperate. Papayag po kayong maimbestiga at magpaimbestiga sa ICC. Is that right, Mr. President? Matagal ko na silang hinintay, sir. Ako nga ang lilipad na doon kung may pera lang. Itong kongresistan parang hindi nakikinig, no? Ilang beses na tinanong sa kanya yan, eh. Sinagot na nga niya kay Raul Manuel pa lang
dun sa tropa niya. Sinabi na ni Pangulong Duterte yan. Sinabi na rin niya dun sa Senate hearing yan. So, ibig sabihin, itong kongresistang to, hindi nakikinig. Na, parang dito, kung makikita nyo nga, di ba, yung reaksyon ni Pangulong Duterte, parang hindi na nga siya interesado sa mga pinagsasabi nitong kongresistang ito. Kaya yung mga sagot dito ni Pangulong Duterte, puro pabalang na lang. Di ba? Although nakikita mo naman nakangiti si Pangulong Duterte, pero itong kongresistang to nakangiti, pero deep inside, tinatamaan to sa mga hagupit ni Pangulong Duterte. Sa totoo lang. Mr. Chair, Mr. Former President, the Mr. Chair, second question Mr. Chair. is, doon po Mr. sa Chair. investigasyon na ito sa ICC, papangalanan niyo po ba ang mga miyembro ng Davao Death Squad? Former President, yes? Ako yun, sir. Yes. Itinan niyo yung reaction ni Pangulong Duterte. Parang, ako ba yung kinakausap mo? At teka lang paki-inform muna ako kung ako yung tinatanong nyo. So dito pa lang, simple lang itong si Pangulong Duterte pero halatang alam niyo yung may pambabastos pero hindi indirectly niya binabastos itong kongresista. Kasi yung mga pinagsasabi niya parang logic lang yung ang usapan. Kung hindi ka ba naman engot, ikaw yung inaakusahan. Tapos ang gusto nilang mangyari, sa iyo manggaling yung ebidensyang kailangan nilang makuha para masampahan ka ng kaso. Ikaw ba naman tanungin mo na willing ka bang pangalanan yung Davao Death Squad? Kung ikaw ayaw mong makulong, ba't mo sasabihin? Di ba? Ano bang klaseng, di mo alam kung ano yung tumatakbo sa utak nitong kongresistang ito. At bakit ganyan yung kanyang mga tanungan? Your response? Can you turn the mic on, please? Thank you. DDS. Sila lang man naggawa ng Davao Death Squad. DDS means Davao Development System. That's the correct term. You are abusing the phrase. Diba? Pinagdalaruan na lang dito ni Pangulong Duterte itong kongresistang to. So kaya tinan mo yung mga sagot dito ni Pangulong Duterte, talagang kung ikaw yung nakaupo dyan sa pwesto ng congressman na yan, makakaramdam ka ng pamamahiya. Pero siyempre, composure pa rin siya para kunyari, hindi siya tinatablan dito sa mga binabanat ni Pangulong Duterte. Pero deep inside, nanggigigil na yan, yung ganyang mga astahan. Gigil na yan, bawian si Pangulong Duterte, pero hindi niya kaya. Hindi niya kaya si Pangulong Duterte. To the detriment of my city. Wala na tuloy pumupunta doon. Still on the issue, Mr. Chair, willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon sa ICC na pangalanan ang mga biktima ng pagpatay sa Davao ng DDS, however you call it, simula nung kayo ay mayor hanggang sa kayo po ay maging presidente? Hindi ako gumagawa ng listahan, sir, kung sino ang namatay. You have to go to the register of what's it? Civil registrar. At maybe sa police. Huwag ho sa akin, hindi ako bookkeeper ng... Tingnan nyo, di ba? Yung mga tanungan na kahit siguro yung sabihin natin dito na hindi masyadong mataas yung pinag-aralan, hindi kayang, kumbaga madaling sagutin yung mga ganong klaseng tanong. Dito, nautusan pa siya ni Pangulong Duterte na pupunta ka na lang ng civil registrar, doon ka magtanong kasi hindi naman ako yung bookkeeper, hindi naman ako yung, kumbaga hindi ko naman trabaho na ilista lahat kung sino yung mga namatay dyan. So may proper agency or department na nag-handle sa ganyang trabaho. So bakit parang dito, parang kailangan ba accountability ni Pangulong Duterte
yung lahat ng mga namamatay sa mga nasasakupan niya. So, kumbaga parang gusto niya mangyari dito lahat, alam ni Pangulong Duterte. Lahat ng trabaho, akuin niya. Kaya dito, kumbaga ito soplak siya rito eh, na inutusan pa niya na pumunta ka na lang ng police station o kaya sa civil registrar, doon ka magtanong, wag sa akin. Para sa namatay ng mga tao. Next question, Mr. Chair, Mr. Former President, willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon magsalita tungkol sa paggamit nyo sa PNP bilang inyong death squad through the reward system? Yes, I will answer questions about DDS, but I have never said that I am willing to admit the existence of DDS to kill people. In that investigation, Mr. Chair, Mr. Former President of the ICC, willing po ba kayong banggitin kung sino-sino ang nasa drug war at a drug war watch list ng Malacanang at ng police? Magalit pa ako, sir, kung hindi nila gamitin. Totoo lang. I would be... Gigil na si Ateng dito, no? Gigil na si Ateng. Gusto niya talagang bawian si Pangulo Duterte. Makikita mo yung reaksyon ng pagmumukha niya na nagpipigil siya. Gusto man niyang bawian si Pangulong Duterte, pero hindi niya magawa. Hindi siya makakuha ng butas. Nagkataon lang na si Pangulong Duterte ang kailangan sumagot ng mga tanong niya, kaya hindi niya ma-okray. Kaya nangyayari dito, ino-okray na lang ni Pangulong Duterte itong si Ateng. Pero sa kanya, parang okay lang sa kanya. Kasi alam nyo, parang ang labas nga dito publicity lang yung hinahabol nitong kumag na to eh. Kasi nga, kauupo lang nito bilang kongresista. So, by May, mag-election na ulit tayo. So, ilang buwan lang yan mauupo bilang kongresista. Ilang buwan lang yan sasahod. Kung yearly, sa bagay, ilang buwan na naman ang sweldo, di ba? So, kahit paano, may sisweldoin siya pagdating ng pagpasok ng next year. So, tingnan natin kung paano niya i-handle itong mga pang-ookray sa kanya ni Pangulong Duterte. Totally disappointed kung hindi nila gamitin yung listahan kung nasaan yan. And the people that they think could shed a light to the extrajudicial killing that happened in this country. Mr. Chair, Mr. Former President, dahil willing kayo magpaimbestiga, naniniwala po ba kayo na kayo ay entitled to due process? Natural. Ano ba klaseng tanong nitong kongresistang ito, no? Parang hindi naman out of nowhere, pero alam niyo yung tanong ng tanga. Basic na basic, lahat naman ng tao entitled para sa due process. So, siyempre, kung tatanungin mo ang isang tao, natural sasagot niyan, yes. Alang-alang sumagot ka ng no. Pero siyempre, ito, medyo napikon dito si Ateng, medyo babawi rito kay Pangulong Duterte. Kaya nga kung titignan mo yung mga gesture ni Pangulong Duterte, kahit busit na siya, sinasagot pa rin niya ng pa-okray. Pero yung pang-ookray niya, medyo pitik-pitik lang kasi kahit paano nirerespeto pa rin niya to dahil nga congressman pa rin to. Whether he like it or not, kailangan niya pa rin bigyan ng respeto. Pero yung kaingutan nito, medyo nasasagad na si Pangulong Duterte kaya talagang hindi niya mapigilan na pitikin. Pero ito, babawi si Ateng dito sa kanya sinasabi tungkol doon sa due process. Mr. Chair, Mr. President, bilang akusado, naniniwala po ba kayo na you and your co-accused deserve a fair day in court? I am not an accused. And whoever you are pointing to as the other accused. Tingnan nyo, hindi niya alam. Paano magiging akusado si Pangulong Duterte? Wala nga nakasampang kaso sa kanya. So, hindi niya naiintindihan yung mga pinagsasabi niya. Siguro,
dala ng ano siguro ng ere dahil nga kongresista na siya, kailangan niya magpasikat dahil nga siya yung iniluklok ng kanyang party list. Yung nga lang nag-backfire eh. Imbis na lumabas na na magaling siya, matalino siya, dito lumabas na wala siyang alam. Tapos tatapatan niya pa si Pangulong Duterte pagdating sa batas tungkol dyan sa due process, yung patungkol dyan sa pagiging akusado, mukhang nagkamali siya ng binangga dito. So I cannot answer your question intelligently. Mr. Chair, for an intelligent answer to the question, perhaps I'd like to direct this question to Attorney Chel Jokno. Attorney Chel, ano po ang rights of the accused sa ICC? Ayan, humingi na siya ng tulong dito kay Attorney Chel Jokno, yung supposedly magbibigay ng ngipin sa Senado kung siya ay nanalo bilang senador. So, kumbaga dito, i-confirm niya kung ano ba yung, kumbaga gusto niya kasi makabawi rito kay Pangulong Duterte tungkol nga dyan sa due process. So, hihingi siya ng tulong dito kay Chel Jokno na tumakbong senador at kasi gusto niyang, ang plano nga niya, bigyan niya ng ngipin ang Senado kung siya ay mauupo bilang senador. Yung nga lang, unfortunately sa kanya, hindi sila nagtagumpay, napunta sila sa inodoro. So, pakinggan natin kung ano yung paliwanag dito ni Atty. Chel Jokno, yung supposedly magbibigay ng ngipin sa Senado. Parehas lang po sa mga karapatan ng isang akusado dito sa atin. The right to fair trial, the right to due process of law, the right to remain silent, the right against self-incrimination, the right to confront witnesses and cross-examine them. Halos magkatumbas po yan. So kung magkatumbas po, kasama po dito, Mr. Chair, Mr. Attorney Jokno, yung they are innocent until proven guilty. Yes, the presumption of innocence also, yes. Thank you very much, Attorney Jokno. I'd like to end this very quick round of questions with this short manifestation, a reflection perhaps. Medyo nakakabagabag po na yung mga biktima ng EJK ay hindi na-afford nung parehong treatment na makukuha ng mga kakasuhan at kinasuhan sa ICC. Hindi po ito in-afford sa lahat ng pinatukhang, lahat ng nasa watch list. Hindi man lang nakatapak sa korte, hindi nagkaroon ng fair day in court. Nahatulan agad at nahatulan ng guilty. Ito pong mga makakasuhan po, I'm not yet done, Mr. Former President, Mr. Chair. Doon nakabawi si Ateng. Nagkamali lang ng pasok si Pangulong Duterte dahil gusto niyo kagad i-rebut itong si Ateng. Medyo dahil nga meron na namang hindi nagustuhan si Pangulong Duterte dito sa mga pinagsasabi niya. Yun nga lang, mukhang nakapuntos dito si Ateng. Kaya medyo hindi niya pinagbigyan si Pangulong Duterte. Pero pakinggan natin ano ba yung mga pinagsasabi ni Ateng dito. Napakaswerte po. Should the former president face the ICC na hindi niya mararanasan ito dahil makakaranas siya doon ng due process na ipinagkait sa mga biktima ng tukhang at extrajudicial killings. That would be all, Mr. Chair. As promised, I will not consume my time. I will respond by saying, sir, that I'm waiting for the warrant of arrest of the ICC at saan ba, sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Libre yan. Baski nag-handcuff ako, I would be very willing to go there. Tingnan nyo, imbis na makabawi rito si Ateng, medyo lalo pa siyang nalubog. Hindi niya na tinapos yung kanyang manifestation. Meron siyang 10 minutes. Hindi niya na-consume lahat yun. So, siguro, naramdaman niya na napapahiya na siya ng todo dito kay Pangulong Duterte. Kaya itinigil niya na. Hindi niya na itunuloy yung kanyang mga pagtatanong kasi mas lalong lumilitaw yung kanyang kahinaan. Kahinaan ng kanyang kokote patungkol sa batas. So, tingnan natin kung naka-score ba talaga yung mga taga-Quadcom dito kay Pangulong Duterte. Pero sa palagay ko, imbis na sila yung nakapuntos, mukhang si Pangulong Duterte pa yung nag-shine
sa lahat ng mga kongresistang pumunta diyan para magtanong sa kanya, mukhang walang nagtagumpay ni isa. Dahil kung papansinin ninyo, kung ang mga resource person diyan ay yung mga hindi hindi ka-level ni Pangulong Duterte, kung sigaw-sigawan, kung pagbantaan, ganun-ganun na lang. Pero dito, mukhang hindi nila kinaya yung kapangyarihan o yung aura ni Pangulong Duterte at lahat naman sila behave. So, mabuti na lang ganun ang nangyari kasi kung talagang ipakikita nila kung paano nila brasuhin si Pangulong Duterte, malamang sa malamang, hindi lang si Pangulong Duterte ang makakalaban nila, malamang yung buong sambayan ng sumusuporta kay Pangulong Duterte. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.